Kumusta? Welcome to the J.R. Show podcast, the first conservative podcast in the Philippines. Sa mga bagong viewers nitong podcast, hingi lang ako ng konting lambing. Please subscribe sa podcast and press that like button, share, do all those things na ginagawa nyo sa ibang mga YouTube channel. So ano ang topic natin today? Recently lang, this caught my attention. Lumabas siya sa aking Facebook page and let me share my screen. So, sabi dito, hindi po kami salot sa lipunan. So, merong seemingly babae dito sa picture. Pero, sige, continue natin ang pagbabasa ng quote niya. Hindi po kami salot sa lipunan. Hindi kami iba. Kami ay likha rin ng Panginoon. So, siya si Jahaz with an H. And ang kanyang designation ay trans nene. At first, hindi ko alam kung ano ba ang trans nene. Hindi ko, ito ba yung mga lola who identify as nene? Nag-transition siya from being a lola to a nene? Or at least siguro adult na nag-identify as batang babae na nene. Pero apparently, hindi pala siya nene. Ibang way lang siya sa pagtatawag. A different name lang sa transgender woman. So, yun lang. Iniba lang nila. Pero yun lang din naman yon. But may nag-share sa atin ng documentary ng Eyewitness that I think is very telling. At gusto ko lang ding i-share sa inyo. So, galing siya sa GMA Public Affairs na website. And I'll put the link in the show notes. Pero panoorin natin tong documentary and let's comment about it. Isang beauty pageant ulit ang sinalihan ni Ashley. Pero hindi siya nanalo. Matapos nito, tumigil na rin siya sa pag-inom ng hormone pills. Parang nafe-feel ko po na napapanot na ako. Nag-hair fall po ako ng malala. Oo. So yung side effects niya, hindi na siya maganda. Pero pagkatapos nun, ano yung naging epekto sa'yo nung tinigil mo yung pagpipills mo? Feel ko po lumaki din yung braso ko. Feeling ko ang masculine ng katawan ko, gano'n. Bukod sa side effects ng gamot, may kamahalan daw ito. Di ba kapag nagta-transition ka, may bayad yung pills, may bayad yung mga injectables. Paano mo siya napagkasya? Nung nag-work po kasi ako noon sa cafe shop. Nag-barista po ako. Bali, nung hinahati-hati ko po yan, naka-separate yung ganito, naka-separate yung pangkain. Never naman po ako nanginayang sa mga binili kong pills and injectable kasi worth it naman po siya sa katawan ko. Sinubukan daw niyang gumamit ng injectable hormone treatment, pero sandali niya lang din ito ginamit. Ano naman naging epekto nun nung injectable sa'yo? Yung unang inject ko po, naalala ko, nilagnat po ako. Ha? Nilagnat ako. Pero yun, may doktor na nagreseta sa'yo. Wala po. Ha? Saan mo nakuha yun? Sa mga kaibigan lang. Parang nireseta lang din po nila ulit sa akin. Mas tipid din daw ang injectables. 50 pesos ang isang turok na isang beses sa isang linggo lang. Kung pills kasi, araw-araw iinumin at 11 piso kada tableta. Ang inconsistent na hormone treatment may epekto sa katawan ni Ashley. Pag hindi po kasi consistent yung pag-inom ng pills, parang natutunaw lang din po yung dibdib mo. So kumbaga, yung lahat ng nagbago sa katawan mo, naging mukhang babae, nawala siya nung tumigil ka mag-pills. Okay, so stop muna tayo dyan. And kudos sa Eyewitness for showing this. Although sa dulo ng documentary na to is medyo somehow medyo endorsed pa rin ang lifestyle. Pero I won't blame them. Medyo agnostic sila sa whether
dapat bang mag-transition or not. I understand kung bakit yun pa rin yung route na tatahakin nila rather than this is a full-on warning sa mga gustong mag-transition. Pero the good thing is tatalakayin natin ang lahat na ito sa The J. Aruga Show, wherein talagang i-warn natin ang mga tao on the dangers that they will be facing. And na dinig na natin ang sinabi ng isang quote-unquote trans nene. And ito ang bihirang maisa publiko. Usually, ang nasa sa publiko ay kailangan i-celebrate ang pag-transition. Kapag nag-out ang isang bata, kailangan i-transition na kagad. And yung mga good things, nakita nyo yung si Rian Bacala, di ba? And mukha siyang babae, mukhang babae, but hindi siya babae, lalaki pa rin siya. And the sad part is encouraged ito ng society. And nadinig na natin na ang pills and yung injectable ng hormones, kailangan araw-arawin siya kung pills and once a week kung hormones. At kung tumigil, definitely, pabalik sa pagkalalaki ang kanyang katawan. At ito lang naman yung sinasabi natin bilang conservatives na nasa DNA ng isang trans woman, biological man, ang pagiging lalaki. And yung blueprint ng katawan niya, talagang babalik ito sa pagiging lalaki. Para itong sugat, di ba? Yung sugat, dahil kapag may sugat ka, i-repair ito ng katawan mo because this is what your body is ought to be. Na para bang may blueprint ang katawan natin sa kung ano yung dapat na maging anyo nito. Ang sad part sa kultura natin ngayon is sineselebrate last month lang, sinelebrate ang Pride Month and ang pag-transition is celebrated. Hindi siya frowned upon, hindi siya wina-warningan ng mga tao na, hey, ito ang kakaharapin mo kapag nag-transition ka. Araw-araw ka nang mag-hormone pills dahil never ka naman talaga magiging babae. Yan ang malungkot. At hindi pa nababanggit dito yung side effects. Sabi kanina, yung trans nene doon sa video kanina, nagkaroon daw siya ng natatanggal daw yung buhok niya na nalalagas dahil sa pills. Dahil hindi ito natural. Hindi siya natural bilang lalaki na kumukuha ng sobrang daming, I assume estrogen yung kinukuha niyang pills dahil yun yung ini-intake kapag nagtra-transition to a trans woman. And bukod dyan, napag-usapan natin dun sa Rian Bacala episode na may side effect din ito ng blood clot and posibleng magkaroon ng heart disease ang taong nagko-continue sa pills. And shinare natin ang study about that. Balikan yun lang yung Rian Bacala episode. Ang malungkot dito, kapag ina-encourage naman natin sila na tanggapin ang katawan na kung saan binigay sa kanila ng Panginoon, kung anong binigay sa kanila ng Panginoon, kung ano yung katawan na sinilang sila, kung lalaki ka, tanggapin mo ito, mahalin mo ang katawan mo. Dahil ito yung problema sa trans ideology. It encourages hating your body. Ulitin ko. It encourages na kamuhian mo ang iyong katawan at gawin mo ang lahat ng possible na magagawa para hindi ka na maging lalaki, para magmukha kang babae. Yun yung problema. And alam naman natin, talagang imposible. Imposible ang isang lalaki na maging babae. At ito yung sad part. I-share ko sa inyo. Kapag sinabi mo sa kanila na, hey,
I think baka hindi naman yung katawan ang problema. Baka kailangan mo lang ma-accept kung anong katawan ang meron ka. Tinatawag nila itong conversion therapy. So, tinatawag nila itong conversion therapy na dinidemonize ngayon ng society. And sabi nila, conversion therapy is, ito Wikipedia lang to, pero basahin natin ang meaning. The pseudo-scientific practice of attempting to change an individual's sexual orientation, gender identity, or gender expression to align with heterosexual and cisgender norms. And the ironic part dito is conversion pang maituturing kung ang ginagawa mo ma-accept lang ng isang trans woman, biological man, ang kanyang katawan na lalaki. Conversion pa itong maituturing. When in fact, ang talagang conversion is yung lalaki ma-convert into a seemingly woman. Di ba? Pero kung titignan nyo itong mga websites na ito, political ito actually. The lies and dangers of efforts ng conversion therapy, di ba? Sabi dito, conversion therapy is dangerous. What is conversion therapy? Kung titignan nyo, demonized ang conversion therapy. So, dito sa BBC article, what is conversion therapy and when will it be banned? So, kailan daw mababan? Sa Canada, ay banned na ito. Kapag may batang lumapit sa magulang at ang magulang ought to do conversion therapy sa kanyang anak, kukunin pa ng gobyerno ang kanyang anak. At may mga cases na ang magulang ay nakulong pa. Yung tatay, may case na nakulong ang tatay because ayaw niyang mag-transition ang kanyang anak. And ayaw niyang gamitin ang pronouns ng kanyang anak. So, nangyari ito sa Canada. Hopefully, ang mga bagay na ito ay hindi mangyari sa atin sa Pilipinas. And ito yung goal ng The J. Aruga Show, to warn everyone of what's happening in the world para matuto na tayo sa ating bansa na wag na tayo mapunta doon sa dangers ng pagpupush ng pag-transition, sa pagbaban ng quote-unquote conversion therapy. Huwag tayo pumunta doon. Yung minsan iisip pa natin, wala ba tayong foresight sa mga bagay na ito? Foresight pa lang iniisip natin, pero sa ibang bansa, hindsight na nila ang mga bagay na ito. And matuto na tayo sa mga nangyari sa ibang bansa. Lagi ko nga sinasabi na bago natin gawin itong seemingly massive experiment sa ating bansa, tignan na natin yung resulta kung ano ang nangyari sa ibang bansa. Then, tsaka tayo magdesisyon. Kung gusto ba nating mangyari din sa ating mga ito, so be it. Pero, hindi natin kailangang mangyari ang delubyo na nangyari sa ibang bansa dito sa bansa na ito. Pero kung gusto niyo ng delubyo, okay, fine. Pero, may mga iba na ayaw. So, ayun. Okay, so, thank you sa panonood ng The J. Aruga Show. This has been another episode of The J. Aruga Show. At the end of the day, it will be night. Goodbye. Woke corporations doing the works of the devil are well-funded. What do you do to support the spread of the gospel and the fight against wokeness? Take a stand and support our work by grabbing the J. Aruga Show's Take Back the Culture t-shirt, available at the Arugaan online shop in Shopee. Because it takes a village to take back the culture.